Clarice's point of view. Gagawin ng ama ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit heto ko, ibebenta sa isang matandang lalaki ng sarili kong ama. Pasensya na po. Kailangan ko lang pumunta sa comfort room. Nauutal kong sabi habang nakatingin kay Daddy at tumangulang siya. Agad akong umalis sa aking upuan. Nasa isang restaurant kami kasamang matandang lalaking gusto ni Daddy na pakasalan ko. Pagpasok ko sa cubicle, agad nang pumatak ang mga luha ko. Hindi ko inaasahan na ako ang magbabayad para sa malaking utang ni Daddy. Kailangan kong makahanap ng paraan. Ayokong pakasalan ng matandang yon. Sinigurado kong hindi nila ako makikita nang lumabas ako ng comfort room at dumiretso palabas ng restaurant. Tumakbo ko upang mag-abang ng taxi papunta sa kondo ni Liam, ang aking nobyo. Pagdating ko sa kanyang palapag, panay ang lingon ko sa likod dahil sa takot na baka sinundan ako ni Daddy. Kumunot ang noo ko nang makita kong hindi nakasara ng maayos ang pinto ng kondo. Pagpasok ko, may nakita akong pulang high heels. Hindi akin yun. Bigla akong kinabahan at napatingin sa mga kalat na gamit ng isang babae sa sahig. "O sige pa, ang galing mo, Sofia." Narinig kong ungol ni Liam. Muling namuo ang mga luha sa aking mga mata. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto kung saan nakabukas din ang pinto. At nakita kong nakahiga roon si Liam. Walang saplot habang hawak-hawak ni Sofia ang ari ni Liam. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko habang umiiling-iling. Si Sofia ay aking stepsister at hindi ko kayang paniwalaan ang aking nakikita ngayon. Mas marami pa akong kayang gawin para magbigay ng sarap. Hindi katulad ng stepsister mong parang santa. Tumingin ako sa flower vase na nasa mesa. Dali-dali kong kinuha yun at galit na pumasok sa kwarto. Ibinato ko sa kanila yon, pero agad silang nakaiwas. "Walang hiya kayo! Mga hayop! Mga manloloko!" Sigaw ko sa kanila. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Liam sa akin ng may galit. Yan talagang tatanong mo pagkatapos kong makita kung anong ginagawa nyo? Paano mo nagawa sa akin to? Sigaw ko. "Walang mali sa ginagawa namin. Akala mo ba hindi ko alam na magpapakasal ka sa isang mayamang matandang lalaki? Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ang mayaman." Kumunot ang noo ko. Paano mong nalaman yan? Tumingin ako kay Sofia na nakangiti sa akin. "Oh, mahal kong kapatid. Napakaswerte mo nga kay Liam eh. Pero pinili mo ang isang matanda. Mukhang pera ka talaga. Kaya heto ko, pinapaligaya siya. Ginagawa ko sa kanya hindi mo kayang gawin." Parang santa ka pa kung magpakita sa akin. Tapos gusto mo lang pala na matandang lalaki? Baliw ka, Clarice. Di ko kailangan ng isang taong hindi kayang ibigay ang sarili sa akin. Tapos na tayo, kaya umalis ka na. Halos hindi ko kayang tanggapin ang mga sinabi ni Liam. Pero parang ito na ang paraan para malaman ko ang masamang ugali niya. "Alam mo, hindi mo na ako kailangang paalisin. Aalis na talaga ako dahil hindi ko kayang makitang kababuyan yung dalawa. At ikaw, Sofia, tinuring kitang mabuti. Wala akong ginawang masama sa'yo tapos ganito ang isusukli mo sa akin. Pero sige, kunin mo na ang basura ko." Mabilis akong umalis sa kondo ni Liam. Tinawagan ko si Bella para samahan ako sa bar. Hindi ko naman alam kung saan ako pupunta eh. Sobrang sakit isipin na ang 2 taon naming relasyon ni Liam ay mawawasak lang dahil sa hindi ko kayang maibigay ang sarili ko sa kanya. "Oh, Clarice, ano bang balak mo? Ipagpapatuloy mo na lang ba ang gusto ng daddy mo?" Tumingin ako kay Bella bago uminom ng mojito. Nakakailang shot na ako at hindi pa rin tumitigil ang pagpatak ng mga luha ko. Sobrang sakit. "Hindi ko alam, Bella. Ayokong pakasalan ng matandang yun. Kung nakita mo lang sana yung itsura niya eh. Mas matanda pa siya kay Daddy." "Ew! Kadiri!" Natawa ako sa reaksyon ni Bella.
Alam mo ba yung laro na truth or dare? Pero may twist to. Anong twist? Tanong ko naman. Alam mo, ito ang kailangan natin ngayon. Tumigil ka na dyan sa pag-iyak mo. Maganda ka at mabuting puso mo. Marami pang lalaki ang magugustuhan ka. At ngayong gabi, hahanapin natin ang Prince Charming mo. Umiling ako. Hindi ako sigurado sa gusto mong gawin. Ikakasal na ako, hindi ba? Tapos gusto mong humanap ako ng ibang lalaki? O bakit? Gusto mo ba talagang maikasal sa matandang yon? Gusto mo ba talagang makuha ng matandang yon ang virginity mo? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre hindi. Napaisip ako bigla. Ang virginity ko ang pinakaasam-asam ni Liam. Hindi ko yun ibinigay dahil gusto kong magpakasal muna kami. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Niloko niya ako. At dahil lang sa walang kwentang rason. At hindi pa nga niya alam ang totoong dahilan kung bakit ako ikakasal sa matandang yon. So, ano nang laro mo, Bella? Sige na, game na ako. Woo! Yan ang gusto ko sa'yo, girl. Ngayon, i-dare kita na halikan sa labi kung sino man ang unang lalaking uupo sa stool chair katabi natin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Pero agad akong natawa dahil sa excitement na nararamdaman ko. Wala pang isang minuto, may nakita akong lalaking papalapit sa amin. Para siyang Hollywood actor dahil sa tangkad niya. Maskulado ang katawan at sobrang gwapo na parang perpektong nilikha ng Diyos. Napangiti ako nang bigla siyang umupo sa katabing stool chair namin. OMG! Ang gwapo niya! Bulong ni Bella na parang kinikilig pa. Ininom ko ang huling shot ng may ngiti sa labi. Akin siya, Bella. Kumindat ako sa kanya. Nagkalakas loob akong tumayo at agad na lumapit sa kanya. Nakita kong mabilis na pagkukunot ng kanyang makapal na kilay. Kilala ba kita, miss? Tanong niya. Ang baritonong boses niya ay lalong bumagay sa kanyang perpektong anyo. Lalo akong naakit sa kanya. Hindi mo ako kilala pero gusto kong ipakilala ang sarili ko. Hindi ako interesado. Hindi na niya naituloy pa ang kanyang sasabihin dahil kaagad ko na siyang hinalikan sa labi. Nang maghiwalay kami, nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang aking bewang, dahilan para lalong lumalim ang halikan namin. Halos maubusan ako ng hininga nang maghiwalay kami. Mahina itong nagmura bago nagsalita. What's your name, woman? Tinitigan niya ang aking mga mata na parang kinikilala niya ang buong pagkatao ko. Clarice. Clarice de Vera. At ikaw? Tumango ito. I'm Noah. Do you want to sleep with me, Noah? Napalunok ako ng laway dahil sa tanong na yon. Oh, it's my pleasure. Matapos ang gabing yon, nangyari ang hindi ko inaasahan. Si Noah, ang halik na yun sa bar ay nagdala ng gabi ng kapusukan at tapang na hindi ko alam na meron ako. Ngunit kinabukasan, bumalik ang katotohanan, ang bigat ng mga desisyon ko at ang takot sa kung ano na ang susunod. Pagkagising ko sa kanyang tabi, nakaramdam ako ng kaguluhan, kaya bago pa siya magising, tahimik akong nagbihis at umalis ng kondo ni Noah. Habang nasa taxi papunta kay Bella, ramdam ko ang bumibigat na kaba sa dibdib ko. Alam kong may mga tanong siya at hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pagdating ko sa cafe kung saan kami nagkita ni Bella, agad niyang napansin ang pag-aalangan ko. Nakaupo siya sa may sulok, hawak ang tasa ng isang kape. Clarice! Sigaw niya. Paglapit ko, binigyan niya ako ng makahulugang tingin. Anong nangyari sa'yo kagabi? Ang tagal mong hindi nag-update Hindi na kita nahanap. Umupo ako sa tapat niya at halos hindi ko alam kung paano sisimulan. Bella, may nangyari. Nanlaki ang mga mata niya. Halatang nagulat at sabik malaman ang detalye. Oh my goodness! Ano yun? Spill it! Napalunok ako. Huminga ng malalim at saka nagpatuloy. Sa amin nung lalaki, si Noah, may nangyari sa amin. Halos masamid si Bella sa iniinom niyang kape. What?
As in, ganun? Hindi siya makapaniwala. Akala ko hindi mo seseryosohin yung dare. Pero grabe ka naman, girl. O tapos, how was it? Tumawa ko ng mahina pero agad ding bumalik ang seryosong tono. Hindi ko alam, Bella. Parang tama pero mali. Alam mo yun? Akala ko kaya kong takasan ng problema. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, mas lalo lang akong nalito. Tumango si Bella. Biglang naging seryoso ang mukha. O bakit? Nag-enjoy ka naman, hindi ba? O may iba pa bang dahilan? Oo, pero hindi naman yun yung point. Pumikit ako. Pilit binubuo ang mga iniisip ko. Parang tumakbo akong palayo. Pero hindi ko naman talaga matatakasan ng totoo. Ang problema ko sa daddy ko, kay Liam. Lahat. Malungkot kong sambit. Hinawakan ni Bella ang kamay ko. Pinapakalma ang nararamdaman ko. Clarice, normal lang yan. Minsan talaga kailangan mong madapa para malaman mo kung paano tatayo ulit. Pero ano bang plano mo ngayon? Balak mo pa bang pakasalan yung matandang gusto ng daddy mo? Napatitig ako sa kanya. Ang tanong na yun ay tila isang suntok sa puso ko. Bella, hindi ko alam. Hindi ko talaga kaya yun eh. Pero wala akong ibang pagpipilian. Bella shook her head. May choice ka palagi, Clarice. You don't have to do anything you don't want. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Hindi sila. Pero paano kung wala na akong ibang paraan? Paano kung ito na lang ang tanging paraan para matulungan si Daddy? Tanong ko. Bella stared at me for a moment. Her eyes filled with concern. Kung talagang mahal ka ng daddy mo, hindi ka niya ipagbibili para lang makabayad ng utang. Alam mo yan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinipilit hanapin ang sagot sa magulong buhay ko. Tama si Bella. Pero paano ko haharapin ang lahat ng to? Habang tahimik na nag-iisip, ay biglang nagring ang cellphone ko at nakita ko ang numero ni Daddy. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin ito o hindi. Pero bago pa ako makapag-isip, huli na dahil nakita ko siyang pumasok sa cafe kasama ang mga tauhan niya. Nanlaki ang mga mata ko habang papalapit siya. At bago ko pa mabawi ang sarili ko, mabilis niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Huwag mo nang masubok-subukang tumakas ulit. Galit na galit niyang sigaw. Kitang-kita sa mukha niya ang inis at galit. Nanlaki ang mga mata ni Bella sa takot at agad siyang tumayo. Tito, ano po bang ginagawa niyo? Hindi niyo naman pwedeng tratuhin si Clarice ng ganito. Hindi naman pinansin ni Daddy si Bella. Mas lalong hinigpitan ang hawak sa braso ko. Sumama ka na sa akin, Clarice. Tama na ang kalokohang to. Umuwi ka na't itutuloy natin ang kasunduan. Napansin kong tumitigil na ang mga tao sa loob ng cafe. Nakatingin sa amin at ramdam ko ang pagsikip ng dibdib ko. Daddy, hindi ako isang gamit na ibebenta mo para bayaran ang utang mo. Umigting ang tinig ko. Pilit na lumalaban sa takot. Nagtama ang aming mga mata. Pero hindi siya nagpakita ng awa. Wala kang alam sa dinaranas ko. Utang na loob. Sumunod ka na lang. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Tugon ni Daddy't hindi pa rin ako nito binibitawan. Pinilit kong tanggalin ang kamay niya sa braso ko, pero sobrang higpit ng hawak niya. Pamilya? Para sa pamilya? O para sa sarili mong kapakanan? Kasi ako, Daddy, hindi ko na kayang magpanggap na okay ang lahat. Naramdaman kong nangingilid ang luha ko sa mga mata ko, pero pinilit kong maging matatag. Tama na, Clarice. Ano ba? Mariing sabi niya. Mas lumalim ang tono ng boses niya. Ikaw ang magbabayad ng utang ko at wala kang magagawa dyan. Isasama na kita sa bahay ngayon din. Biglang sumingit si Bella. Nanginginig pero matapang. Tito, hindi niyo naman pwedeng pilitin si Clarice. Karapatan niya na mamili ng sariling buhay. Hindi kasama sa usapang to ang hindi parte ng pamilya namin. Bulyaw ni Daddy kay Bella na ikinatigil nito.
Sumama ka na, Clarice. Napalunok ako't napatingin kay Bella. Nag-aalangan kung anong gagawin. Daddy, please. Ayokong gawin to. May iba namang paraan para malutas to eh. Para mabayaran ang mga utang mo, hindi ba? Sa loob-loob ko, alam kong nasa bingit ako ng isang napakalaking desisyon. Wala nang ibang paraan, Clarice. Ito ang pinakamabilis na solusyon. At tiyak na tayo'y makakaahon kaagad. Tugon ni Daddy. Akala ko, yun ang katapusan ko. Akala ko tuluyan na akong makukuha ni Daddy. Pero biglang parang milagro. Dumating ang estrangherong lalaki na kasama ko kagabi. Si Noah. Hindi ko alam kung bakit pero nang makita ko siyang pumasok sa cafe, tila nabunutan ako ng tinik. Lumapit siya sa amin at tumingin ng diretsyo kay Daddy na hindi natitinag sa galit na bumabalot sa sitwasyon. Excuse me sir pero ayaw sumama sa inyo na anak nyo. Labag sa batas ang ginagawa nyo. Seryoso at kalmadong sambit ni Noah. Malalim ang boses niya pero puno ng otoridad. Napansin kong biglang nag-ibang ekspresyon ni Daddy. Tila nagulat sa presensya ni Noah. Parang kinikilala niya ito. Sinisipat ang mukha ng estrangherong tila pamilyar. I know you. Mabagal na sabi ni Daddy. Tumatagos ang bawat salita. Ikaw yung... You don't know me, sir. Pinutol agad ni Noah ang sasabihin ni Daddy. Malamig ang boses at hindi nagpatinag sa mabigat na titig ni Daddy. Nagkatitigan silang dalawa. Tila nag-uusap gamit ang kanilang mga mata. Hindi ko maintindihan ng tensyon pero ramdam kong kakaibang enerhiya sa pagitan nila. Parang may hindi sinasabi. Parang may hindi ako alam. Pero wala akong lakas ng loob na magtanong. Maya-maya lang ay bumuntong hininga si Daddy at tila napilitan siyang sumuko. Dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak sa braso ko pero hindi na walang lamig sa kanyang mga mata. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Clarice. Malamig na sabi ni Daddy bago niya ako binitawan at lumabas na ng cafe. Kasunod ng kanyang mga tauhan. Bumalik ang hininga ko at sa wakas, naramdaman kong lumuwag ang dibdib ko. Nang umalis si Daddy, parang nawala ng bigat na kanina'y bumabalot sa akin. Napatingin ako kay Noah. Hindi makapaniwalang naroroon siya at nailigtas ako sa sitwasyon. Salamat Noah. Halos pabulong kong sabi. Pakiramdam ko'y hindi sapat ang mga salitang yon. Tumango si Noah. Ang kanyang mukha'y seryoso pa rin. You should make a decision for yourself. Huwag mong ipapakita sa kahit na sino na mahina ka. Nanlamig ako nang marinig ang mga salitang binitawan ni Noah. Para bang biglang tumigil ang mundo ko. Ramdam ko ang mga mata ng ilang tao sa cafe na tila nag-aabang ng susunod na mangyayari. Nakatingin sila sa amin at ako. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maiilang sa naging sitwasyon. You left after what happened to us. Matapos kong makuha ang virginity mo. Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Noah. Mabilis kong tinakpan ang bibig niya at halos mapaso ako sa kaba. Huwag kang maingay. Pinagtitinginan na nga tayo ng mga tao eh. Bulong ko. Halos sumabog ang puso ko sa kaba't pagkailang. Napatingin si Noah sa akin at sa kabila ng sitwasyon, tila nagpipigil siya ng tawa. Mabilis niyang kinuhang kamay ko at marahang inalis mula sa kanyang bibig. Sabay lapit pa ng bahagya upang hindi marinig ng ibang tao ang usapan namin. Relax, Clarice. Mahinang bulong niya at nakangisi pa. I'm just stating a fact. Halos gusto kong maglaho sa kinatatayuan ko. Bakit mo pa kasi kailangang sabihin yung ganun? Para bang wala kang pakialam kung anong iniisip ng mga tao? Naiinis kong sagot habang pakiramdam ko'y nagiinit ang mukha ko. Nagpatuloy ang ngiti ni Noah. Tila natutuwa sa reaksyon ko. Hindi ko naman sinasadyang ipahiya ka. But you did leave. Now you're here and we need to talk. Napahinga ako ng malalim. Alam kong tama siya. May kailangan kaming pag-usapan. Pero papaano ko sisimulan ng pag-uusap na ito?
Hindi ko pa alam kung kaya ko na bang harapin ang mga nangyari sa pagitan namin. Fine. Bulong ko. Tinatanggal ko ang kaba sa dibdib ko. Pero hindi dito. Ayokong gawing pampubliko ang bagay na ito. Napatango si Noah. Tumitig sa akin na parang sinasabing, "This isn't over." Dinala ako ni Noah sa isang malaking bahay na parang villa. Sobrang ganda. Para akong nasa ibang mundo. Mga haligi na matayog, malawak na bakuran, at mga bintanang sobrang laki na tila humihigop ng liwanag mula sa sikat ng araw. Minsan lang ako makakita ng ganitong klaseng kagandahan. Parang labas to sa imahinasyon ko. Tumigil kami sa harap ng pintuan at bumaling ako sa kanya. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi maitatanggi. Nasaan tayo? Bahay mo ba to? Utal kong tanong habang hindi mapigilan ang panginginig ng boses ko. Halos ayokong maniwala. Tumango si Noah. Isang seryosong ekspresyon ang bumakas sa mukha niya. Yes, at dito ka natitira. Dito na tayo titira. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Napakunot ako ng noo. Ano? Anong dito na ako titira? Nahihibang ka na ba, Noah? Mabilis ang paghinga ko at halos hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Humakbang siya palapit. Ang mga mata niya'y nagdilim at matalim na nakatingin sa akin. After what happened to us? Sabi niya, malalim at mabigat ang boses. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang magpunta kung saan-saan habang gusto kang ipakasal ng daddy mo sa isang matanda? Natulos ako sa kinatatayuan ko. Parang may bigat ang bawat salita niya. Parang nilamon ako ng realidad. Noah, hindi naman ganito. Pero hindi ko na natuloy ang sasabihin. He cut me off. Okay, you choose, Clarice. Dito ka sa bahay ko o magpapakasal ka sa isang matandang lalaki? Halos hindi ko magawang huminga. Pinipilit kong pakalmahin ang puso ko. Pero parang bumibilis ang takbo ng lahat. Ang mga tanong, ang mga desisyon na kailangan kong gawin. His eyes were unyielding, waiting for an answer. Naramdaman ko ang lamig ng hangin. Pero mas malamig ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Nakahinga ako ng malalim. Sinusubukan kong hanapin ang tamang salita pero wala. Tumitig ako kay Noah. Ang mata niya'y puno ng determinasyon. Ngunit naroroon din ang isang bagay na hindi ko mabasa. Halong galit at takot. Parang siya mismo. Hindi sigurado sa ginagawa niya. Noah, mahinang sabi ko. Halos pabulong. Hindi to ganito kasimple. Tumalikod ako sandali. Tumingin sa malawak na bakuran sa harap ko. Nagbabaka sakali na makahanap ng kalinawan sa ganda ng paligid. Pero kahit ganun kaganda ang villa, kahit gaano to kalayo sa gulo ng buhay ko, hindi ito ang solusyon. Bumalik ang tingin ko sa kanya. Alam ko kung gaano ako kaipit sa sitwasyong meron ako. Pero hindi ko pwedeng basta nalang takasan ng lahat. Hindi mo ako pwedeng diktahan, Noah. Ang boses ko'y seryoso habang nagpatuloy ako. Hindi to usapin ng pagpili sa pagitan ng bahay mo o pagpapakasal sa isang matanda. This is my life, my choices, and you can't just take over. Nanatili siyang tahimik, ngunit bakas ang tensyon sa kanyang panga. Marahil ay hindi siya sanay na may humaharap sa kanya ng ganito. Marahil si Noah ay palaging nasusunod, palaging kontrolado. Clarice, malalim ang hinga niya, tila nagpipigil. I'm trying to help you. Kung ako lang ang paraan para hindi ka maipakasal sa taong ayaw mo, gagawin ko. I will protect you. Humakbang akong palapit. Hawak kong inis sa takot na bumabalot sa akin. I don't need protection. Kailangan ko ng respeto sa mga desisyon ko. Kailangan ko ng space, Noah. Hindi ko kailangan ng isa pang taong magdidikta sa buhay ko. Tahimik siyang nakatitig sa akin. At nang sandaling yon, alam kong hindi na lang ito tungkol sa akin.
May isang bagay na mas malalim, mas mabigat, pero hindi ko alam kung handa ba siyang sabihin. Please, Noah. Pakikiusap ko. Ang boses ko'y mas malumanay na ngayon. Don't make me choose like this. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ngunit hindi ko nakikitang nagbaba si Noah ng pader niya. Fine. Just stay here as long as you want. Pero hindi ka magpapakasal sa matandang yun. Just marry me instead. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang mga mata ko'y hindi maalis sa kanya. Pero ang isip ko, gulong-gulo. Marry him? Hindi ako nakapagsalita. Parang hindi ko kayang unawain ang sinasabi niya. What did you say? Halos sigaw na ang lumabas sa bibig ko. Napaatras ako ng konti. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi ko alam kung dahil sa takot, gulat o isang bagay na hindi ko gustong aminin. Si Noah naman parang walang halong biro. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Seryosong seryoso. You heard me. Ulit niya. Mas mabagal. Mas tiyak na parang tinitimbang ang bawat salita. Kung yun lang ang paraan para hindi ka ipakasal sa isang taong ayaw mo, then marry me. I'll take care of you. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Noah, are you out of your mind? Nanginginig pa rin ang boses ko. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil hindi ko matanggap na parang ganun lang kadali para sa kanya ang lahat. Humakbang siyang palapit sa akin. Malalim ang mga mata. Puno ng determinasyon. Hindi ako nagbibiro, Clarice. Kung kailangan kong gawin to para hindi ka mapunta sa taong hindi mo mahal, gagawin ko. Tumigil siya sa harap ko. Halos isang dangka lang ang layo. At nararamdaman ko ang init ng presensya niya. You don't have to love me. I don't expect that. Just let me protect you. In the only way I know how. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong mas nakakagulat. Ang alok na magpakasal? O ang ideya na kaya niyang gawin yon nang walang inaasahang kapalit? Noah, you can't just decide something like this. Bulyaw ko. Sinusubukang maging malinaw ang sitwasyon. This isn't a solution. You can't just marry someone out of pity or responsibility. Pero hindi siya natinag. I'm not doing this out of pity. I'm doing this because I care about you. More than you think. Hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang bigat ng sitwasyong to. Nakatitig lang ako sa kanya. Sinusubukang intindihin kung gaano katotoo ang lahat ng sinasabi niya. Habang patuloy na bumibigat ang dibdib ko. Hindi mo naman ako kailangang pakasalan o panagutan eh. Dahil lang sa isang gabing may nangyari sa atin. Hindi kita inuobliga, Noah. Hindi nga. But I insist. Lalaki ako. And as a man, gusto kitang panagutan. Kayo ng anak natin. Hoy, anong anak natin ang sinasabi mo? Gulat kong tanong. Ngunit imbis na sumagot ng seryoso, napangiti pa si Noah. At doon ko naramdaman ang init na gumapang sa pisngi ko. Hindi mo alam? You're too innocent kasi. Pero for your information, Miss De Vera, posible na buntis ka lalo't wala tayong ginamit na proteksyon. Mas lumapit pa siya sa akin at bago ko pa siya mapigilan, naramdaman ko ang mga kamay niya sa tiyan ko. Masyadong magaan pero ang presensya niya, mabigat. There's 99% na mabuntis kita, Clarice. Noah's always so certain. Always in control. But this time, he's throwing his entire heart into the fire. Something I never expected. Parang nawalan ako ng hangin sa dibdib sa sinabi ni Noah. Tumigil ang oras. Ang mga mata ko'y nanlaki at pakiramdam ko'y biglang bumagsak ang buong mundo sa akin. Gusto kong tumakbo o sigawan siya pero hindi ko magawa. Ang utak ko, nagtatalo-talo na. Totoo ba ang sinasabi niya? Totoo ba na baka buntis na ako ngayon?
Hindi, hindi maaari yung sinasabi mo, Noah. Lakas loob kong sambit habang mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. It's possible, Clarice. Trust me. Pakiramdam ko'y hindi ako makahinga. Tumitig ako kay Noah. Hindi ko malaman kung magagalit ba ako o matatakot. O maguguluhan sa ideyang posibleng may bata nga sa loob ko. Sa sandaling yon, lahat ng bagay parang nagbago. Parang hindi na lang tutungkol sa amin. Kung hindi sa isang buhay na maaaring magbunga mula sa isang gabing akala ko'y tapos na. Noah, hindi ka seryoso, hindi ba? Mahina akong tanong, pero nararamdaman ko na hindi ito isang biro para sa kanya. May kakaibang lamig sa loob ko habang hinahapos niya ang tiyan ko. Pero may bahagi ng puso ko na hindi matukoy. Isang bahagi na natatakot malaman ang totoo. Huminga siya ng malalim. Tumitig sa akin ng diretsyo. Seryoso ko, Clarice. I wouldn't say this if I wasn't sure. Alam kong ayaw mong marinig to pero hindi ko naman pwedeng hayaan na hindi kita panagutan. Hindi kita pwedeng basta iwanan lang. Hinawi kong kamay niya mula sa tiyan ko. Mabilis pero hindi galit. Noah, hindi ko hinihinging panagutan mo ko. Hindi kita inuobliga. And I won't let you use that as an excuse. Para lang magpakasal tayo. Kung totoo man na may bata, haharapin ko. Pero hindi ko kailangang magpakasal para lang gawin yun. He stepped back. His gaze still locked on me. But this time, there was a flicker of something softer. Clarice, it's not just about that. Gusto kita. Gusto ko kayong protektahan. This isn't just about the responsibility. I care about you. Don't you see that? Napalunok ako. Hindi ko alam kung papaanong magre-react. Buntis, anak, kasal, and now, confession. Ang lahat ng to'y masyado nang mabilis. I needed space. I needed to think but Noah wasn't giving me that. Let's go. Iyahatid na kita sa magiging kwarto mo. Napilitan na akong sumunod kay Noah. Habang pumasok kami sa isang malakit na pakagarang kwarto. Agad kong napansin na mga malalaking bintana na nagpapakita ng tanawin sa labas. Ang king size na kama sa gitna at ang modernong kasangkapan na tila ipinamumukha kung gaano kalaking mundo niya kumpara sa akin. This is the master's bedroom. My room to be exact. Sabi ni Noah habang iniikot niyang tingin sa paligid. Parang may pagmamayabang. Dito ka magsistay at share tayo. Napalunok ako at bago ko pa napigilan ng sarili ko, napataas ang kilay ko. Wait, ang laki-laki ng bahay mo tapos share tayo sa isang room? Tumitig ako sa kanya ng seryoso. Sinusubukang intindihin kung seryoso ba siya o nagbibiro. Parang hindi naman yata tama yun, Noah. Ngunit imbis na seryosohin ang reklamo ko, ngumiti lang siya. Parang sinadya niyang gawing mas komplikadong sitwasyon. Matagal na akong hindi umuwi rito sa bahay ko, sabi niya. At gusto kong iisa tayo ng kwarto para mabantayan kita. Mamaya takasan mo na naman ako eh. Dagdag pa niya na may halong biro. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga sa biro niya. Noah, seryoso ka ba talaga? This house is huge. You expect me to believe na wala kang ibang kwarto dito para sa akin? Naglakad siyang papalapit sa akin. Ang mga mata niya'y malalim na nakatingin sa akin at sa bawat hakbang niya, parang pinapalapit din niya ako sa bitag niya. Seryoso ko, Clarice. Gusto kitang bantayan. Ayoko nang maulit yung ginawa mo nung una, kung saan bigla ka na lang nawala. Umiling ako. Naiinis pero hindi ko rin maitago ang kaba sa puso ko. Hindi mo ko pwedeng ikulong sa iisang kwarto, Noah. Hindi mo ko pwedeng kontrolin ng ganito. Ramdam ko na ang panginginig ng boses ko habang sinusubukan kong ipaglaban ang natitira kong boses sa gitna ng sitwasyon namin. Ngumiti siya, pero may kapansin-pansing tigas sa likod ng ngiti na yon. I'm not trying to control you, Clarice.
I just don't want you to run away again. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili ko. Okay, fine. Pero kailangan ko magkaroon ng space, Noah. I can't stay in the same room with you. We need boundaries. Noah paused for a moment. Tila iniisip ang sinabi ko. All right, sabi niya. Medyo bumigay na ang tono niya. You can have your space. Pero tandaan mo, I'm just next door. Hindi ka makakatakas sa akin. Napabuntong hininga ako. Ano ba talaga tong pinasok ko? Tanong ko sa aking isipan. Kinagabihan, para bang nananadya ang langit. Ang lakas ng ulan at ang bawat kidlat ay parang direktang tumatama sa dibdib ko. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong napapatilit nagugulat sa tuwing sunod-sunod ang malalakas na kulog. Ayoko talaga ng kulog at kidlat. Parang pinupukaw nito lahat ng takot na akala ko'y naitago ko na. Sa bawat pagsiklab ng liwanag sa labas, lalo kong kinakabahan at hindi ko na matiis. Wala akong choice kung hindi lumabas ng kwarto at kumatok sa pinto ni Noah. Noah? Mahina akong tawag. Halos pabulong. Parang kahit ang boses ko'y natatakot sa kasalukuyang nangyayari. Nag-antay ako ng sagot habang yakap ang sarili na parabang kaya nitong takasan ang ingay ng mga kidlat sa labas. Napapikit ako't napayuko. Agad na tinakpan ang mga tenga ng muling kumislap ang kalangitan. Kasabay ng malakas na dagundong. Noah, can I stay at your room inside? Narinig kong pagbukas ng pinto at ang malalim na tinig ni Noah. Puno ng kumpiyansa at katahimikan. Sure, sit beside me. Tugon niya mula sa loob ng kwarto habang nakahiga sa kama. Tila walang pakialam sa nangyayaring bagyo sa labas. Nag-aatubili akong lumapit ngunit sa bawat pagdaan ng kulog, pakiramdam ko, lalo akong hinihila palapit sa kanya. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto, na para bang sinusubukan kong huwag gawin tong awkward. Pero hindi ko maiwasan na maramdaman ng kaba at takot. Hindi lang dahil sa bagyo, kung hindi sa sitwasyong kinasasadlakan ko. Naupo ako sa gilid ng kama. Nanginginig pa rin mula sa mga tunog ng bagyo sa labas. Ramdam ko ang init ng presensya ni Noah sa tabi ko. At kahit pamalaki ang kama, parang hindi ko mapigilan ang sarili kong mapalapit sa kanya. Ayoko talaga sa mga kidlat. Mahinang bulong ko. Ngumiti siya. Bahagyang tumagilid at tinignan ako ng diretsyo. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Wala kang dapat katakutan. Sa kabila ng sitwasyon, may kakaibang katiyakan sa boses niya na tila ba kayang patahimikin ng kahit na anong bagyo. Noah extended his arm, softly gesturing me to come closer. You can lie down beside me if it makes you feel safer. Nagdadalawang isip ako. Nakatingin ako sa kamay niya, tapos sa mukha niya, at pabalik sa mga kumikislap na liwanag ng kidlat sa bintana. Inikot ko ang mga mata ko. Sinusubukang intindihin kung papaano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Pero sa huli, napagdesisyonan kong hindi ko kayang labanan ang takot sa kidlat ng mag-isa. Dahan-dahan akong humiga sa tabi niya. Ramdam ang tibok ng puso kong bumibilis at pakiramdam ko'y wala akong takas mula sa presensya niya. Pero sa bawat malapit kong pagkakahiga, sa bawat paghinga niya sa tabi ko, unti-unting bumabalot sa akin ang kakaibang kalma. Huwag mong isipin yung kidlat, bulong niya malapit sa akin. Isipin mo na lang na ligtas ka. Basta't nandito ako sa tabi mo. Walang mangyayari sa'yo. Sinubukan kong maniwala sa mga sinabi niya hanggang sa unti-unti na rin akong nilamon ng dilim at tuluyang nakatulog sa bisig ni Noah. Clarice's point of view. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa banayad na sikat ng araw na dumadampi sa aking pisngi mula sa bintana. Napapikit pa ako at nagunat ng katawan. Hinahanap ang malambot na kama sa aking paligid. Pero sa isang iglap, nanigas ang buong katawan nang maramdaman ko ang bigat ng braso na nakayakap sa akin. Halos hindi ako makagalaw.
Pinilit kong dahang-dahang tumingin sa paligid at halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ko si Noah. Mahimbing na natutulog sa tabi ko. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ah! Sigaw ko. Hindi ko na napigilan pang sarili ko dahil sa kabat gulat. Wala akong sinayang na segundo at itinulak ko siya ng malakas mula sa kama. Aray ko! Narinig kong daing niya habang bumagsak siya sa sahig. Gulong-gulo ang utak ko habang bumabangon ako mula sa kama. Anong ginagawa niya rito? Bakit kami magkatabi? Paano nangyari to? Puno ng tanong ang isip ko. Habang si Noah, na para bang nagulat din, napahawak na lang sa likod niya at nagpipilit bumangon mula sa sahig. Clarice, sandali lang. Ano ba to? Ba't mo ba ako tinulak? Reklamo niya. Ngunit ang boses niya ay halata pa ring inaantok. Hindi! Ikaw! Anong ginagawa mo sa kama ko? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig sa pagitan ng kabat galit. Relax, okay? Wala namang nangyari. Nag-usap lang tayo kagabi tapos napagod ka na. Ayoko ring iwan kang mag-isa. So, natulog na rin ako dito. Sagot niya. Medyo nahihilo pa habang sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Tulog? At sa tabi ko ba talaga? Galit kong balik. Hindi makapaniwala sa naririnig ko. Si Noah, kahit mukhang naiinis sa pagkakatulak ko sa kanya, tumitig sa akin na para bang may kasamang pag-aalala. Clarice, wala akong ginawang masama. Wala kang dapat ipag-alala. Kung gusto mong magalit, fine. Pero tandaan mo, hindi kita iiwanan. Kahit gaano pa kasalimot tong sitwasyon natin. Bigla akong natigilan. May bigat sa sinabi niya. Pero sa ngayon, hindi ko kayang isipin yon. Ang tanging gusto ko'y makalayo muna sa kanya. Mag-isip at maintindihan kung ano ba talagang nangyari kagabi. Clarice's point of view. Nahiya tuloy ako bigla nang ma-realize kong isang nakakahiya at nakakatawang katotohanan. I mean, ako nga palang lumipat sa kwarto ni Noah kagabi. Nakalimutan ko sa kalituhan ko. Walang ibang masisisi rito kundi ako. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto ni Noah. Dumiretso sa sariling kwarto ko. At dun sa kama, literal akong nagpagulong-gulong. Ano ba yan, Clarice? Ang awkward mo. Paulit-ulit kong binalikan ang nangyari, lalo na kung papaano ko siyang pinagalitan. Kinikilig at napapahiyaw ako sa sarili sa sobrang kahihiyan. Pagkatapos kong maligot magbihis, pinilit kong kumalma at bumaba sa dining room. Pagdating ko ron, naroroon na si Noah. Nakaupo siya sa mesa at may nakahanda ng almusal. Mukhang siya pang naghanda. Nakatitig siya sa akin ng marahan. Tila nag-aabang ng reaksyon pero binali ko na lang ang awkwardness at naupo ng parang walang nangyari. So what's your plan today? May trabaho ka ba? Tanong niya. Ang boses niya ay parang kalmado lang na para bang hindi niya napansin ang nangyari kanina. Tumango ako at iniwasan ng tingin niya. Meron, sa kumpanya ni Daddy pero ayoko na ron. Kaya iniisip ko na maghanap ng bagong trabaho. Sakto. Ngumiti si Noah. Hiring ako. Naghahanap ako ng bagong sekretarya. Gusto mo bang maging sekretarya ko? Napakagat ako sa ibabang labi. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ko sa alok niya. Nakakahiyang tanggihan si Noah. Lalo pat parang ang casual lang ng pagkakasabi niya. Na para bang normal lang yun. Napaisip ako ng mabilis. Ano nga bang isasagot ko? Magandang offer niya pero magiging awkward ba kung magtatrabaho ko para sa kanya? Napansin ko ang seryoso niyang tingin pero may halong lambing sa boses niya. Walang pressure, Clarice. Kung hindi mo feel, I can understand. Pero kailangan ko talaga ng taong mapagkakatiwalaan. Huminga ako ng malalim. Pilit na iniisip kung papaanong tatanggi ng hindi awkward. Pero ang totoo, gusto ko rin mag-try. Siguro, pwede ko namang i-consider. Sagot ko.
Bahagyang nakangiti para hindi halatang kinakabahan. Ngumiti si Noah, halatang kontento sa sagot ko. Good. Ayokong mapunta sa ibang ganyang talento. Welcome sa team, Miss Secretary. Clarice's point of view. Matapos naming kumain, nagtungo kami sa kumpanya na pinapasukan ni Noah. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit nga ba siya naghahanap ng sekretarya? Bakit ako? At ano ba talagang trabaho niya? Pagdating namin sa opisina, bumungad sa akin ang isang malaking gusali. Sophisticated at moderno ang disenyo. Halatang hindi basta-basta. Naglakad kami papasok at ipinakilala niya ako sa mga empleyado bilang sekretarya niya. Sobrang organized ang lugar at napansin ko agad na mataas ang respeto ng mga tao kay Noah. May formalidad pero halatang tinitingala siya ng lahat. Habang iniikot niya ako sa opisina, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano karangyang lahat ng bagay. Mula sa mga kagamitan hanggang sa mismong mga empleyado na tila mga high caliber professionals. Dito ko na unti-unting na-realize na sobrang yaman pala ni Noah. Pagpasok namin sa opisina niya, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Nakaramdam ako ng matinding kabat-gulat. You are Noah Armstrong? Ang pinakabatang bilyonaryong CEO? Hindi ko napigilang itanong. Namumutla pa ang boses ko sa sobrang pagkabigla. Hindi ko kailanman naisip na siya pala ang Noah na sikat sa mga headlines. Ang kilalang Noah Armstrong na nababasa ko lang dati sa mga business articles. Tumigil siya sa paglalakad at nilingon ako. May pilyong ngiti sa labi niya. Surprise! Biro niya. Pero halatang nahihiya din siya sa pagkakakilanlan niya. Napaatras ako ng bahagya. Hindi makapaniwala. Noah, bakit hindi mo man lang sinabi? Pinakabata at pinakamayamang CEO at hindi mo man lang binabanggit sa akin? Ibinaba niyang mga kamay sa bulsa niya. Mukhang cool na cool lang sa sitwasyon. Hindi naman importante yun sa atin, hindi ba? I wanted you to know me as Noah, not the CEO. Nanatili akong nakatayo. Hindi pa rin makapaniwala. Pero grabe, sobrang laki ng kumpanya mo. At ang dami mong responsibilidad. Hindi ko akalain na ganito ka pala kalaki. Lumapit sa akin si Noah, nakatingin sa mga mata ko. I'm still the same guy you know, Clarice. Yung Noah na nandyan para sa'yo. Hindi yung Noah na nakikita ng ibang tao. Huminga ako ng malalim. Pinilit pa ring lunukin ang lahat ng nalaman ko. Pero kahit sobrang laki ng mundong ginagalawan niya, he's still the same person. Maybe, mas may sense na ngayon ang dahilan kung bakit niya ako gustong maging sekretarya. Hindi pa man nagsisimula ang unang araw ko bilang sekretarya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Noah at pumasok ang isang babae. Matangkad, sexy, at undeniabling maganda. Napahinto ako at hindi maiwasang hindi siya pagmasdan. She exuded confidence, pero halatang may dalang tensyon sa paligid niya. Agad siyang lumapit kay Noah. Ang mukha'y puno ng galit. Why didn't you answer my calls? Iniiwasan mo ba ako, Noah? Halos nanginginig ang boses niya sa inis. Tila walang pakialam kung sinong makakarinig. Napatingin si Noah sa kanya ng walang emosyon. Parang sanay na sa ganitong eksena. I have the right to ignore you, Sandra. Malamig na sabi niya. Tumigil siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa akin na hindi ko inaasahan. And please, if you can't respect me, at least respect my fiancée. She's here. Bigla akong kinabahan. Para bang tumigil ang oras sa sinabi niyang yon. Fiancé? Ako? Naguguluhan ako. Pero wala akong oras para magtanong dahil bigla na lamang bumaling sa akin ang babae. Si Sandra. At napatitig siya na parang tinatantya ko. Ramdam ko agad ang tensyon na bumalot sa buong silid. What? Tila hindi makapaniwala si Sandra. Ang gulat,
Kitang-kita sa kanyang mga mata. May fiancé ka na? Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung papaanong haharapin ang sitwasyon. Halata sa kanyang tono ang shock at pagkabigla. Napalunok ako. Nanginginig na sumagot kahit hindi ko pa lubos ang nauunawaan ang nangyayari. Yeah. Ako nga si Clarice. Hindi ko alam kung tama ba ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Pero ramdam kong kailangan kong magpakita ng lakas ng loob kahit hindi pa ako handa sa ganitong eksena. Tinitigan ako ni Sandra mula ulo hanggang paa at naramdaman kong malamig na hangin sa pagitan namin. Fiancé? Ikaw? Nagtaas siya ng kilay at tumingin ulit kay Noah. Is this some kind of a joke, Noah? Ngunit seryoso si Noah. No, Sandra. It's not a joke. Please, leave now and stop making a scene. Hindi na kita kailangang kausapin pa. Kahit parang bumigat ang paligid, tumitig ako kay Noah. Pilit ina-analyze kung seryoso ba siya o isa itong palabas para lang makaiwas kay Sandra. Ngunit sa pagkakatitig ko sa kanya, nakita kong matatag siya sa desisyon niya. Kahit ako mismo ay litong-lito pa. Masamang tumitig sa akin si Sandra. Para bang gusto niya akong lamunin ng buhay. Nararamdaman ko ang bigat ng tingin niya. At bago siya tuluyang lumabas ng opisina, may binitawan pa siyang matalim na salita kay Noah. We are not done yet, Noah. Sisiguraduhin kong malalaman ni Lolong tungkol dito. Galit niyang banta. Bago mabilis na lumabas ng opisina, iniwang mabigat ang atmosphere sa likod niya. Napakunot ang noo ko. Hindi mapigilang ma-curious. Ano bang ibig sabihin ng sinabi niya? At sino nga ba siya sa buhay ni Noah? Sino bang babaeng yun? Tanong ko. Hindi ko na napigilan pang sarili ko. Nagkibit-balikat lang si Noah. Tila walang masyadong pakialam. Isa sa mga spoiled brat na nagkakagusto sa akin. Natigilan ako sa sagot niya. Kahit casual lang ang pagkakasabi niya, hindi ko napigilang makaramdam ng bigat sa dibdib ko. Bigla, isang alon ng selos ang naramdaman ko. Sino ba naman ako para hindi makaramdam ng insecurities? Si Sandra, walang dudang maganda. Hindi lang basta maganda. Para siyang isang modelo. Matangkad, slim, at may aura na sobrang confident. Hindi ko napigilang ikumpara ang sarili ko sa kanya. Mas lalo akong nakaramdam ng kaba at pagdududa sa sarili ko. Mas maganda siya. Mas classy. Paano ako magiging enough para kay Noah? Tahimik ako habang naglalaro ang mga tanong sa isip ko. Napansin yata ni Noah na medyo nawalan ako ng kibo. Tumitig siya sa akin at may maliit na ngiti na bumungad sa kanyang mga labi. Clarice. Tinawag niyang pangalan ko. Napakahinahon ng boses niya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Sandra. Wala siyang halaga sa akin. Ikaw ang mahalaga. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung papaano sasagutin yon. Tumitig lang ako sa kanya at naramdaman kong unti-unting nawawala ang kaba sa dibdib ko. Kahit pa may konting pag-aalinlangan pa rin sa isip ko. Pero, ang ganda niya. Hindi ko napigilang sabihin. Mababa ang boses ko. Parang nahihiya sa sarili kong mga insecurities. Tumayo si Noah at lumapit sa akin at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa kanya o kahit kanino pa, Clarice. Ikaw ang gusto ko. Wala nang iba. Ramdam ko ang sincerity sa boses niya. Kahit pa may bahid pa rin ang insecurity sa akin, unti-unti akong nakahinga ng mas maluwag. Okay. I'll try not to overthink. Sabi ko at bahagyang ngumiti. Kahit alam kong hindi yun magiging madali. Makalipas ang 1 linggo, nagiging maayos ang trabaho ko kay Noah. Unti-unti na rin akong nakakabawi mula sa stress na dulot ng mga alalahanin tungkol kay Daddy. Pero isang araw, habang abala ako sa mga dokumento, hindi ko inaasahang makikita ang isang pamilyar na lalaki na nagbigay ng pangingilabot sa akin.
Nakita ko siya mula sa bintana at agad kong naisip, yun ang matandang lalaki na ipakakasal sa akin na. Para akong sinaniban ng takot, kaya't dali-dali akong nagtago sa ilalim ng lamesa ni Noah. Sa kabila ng aking pangamba, sa tamang pagkakataon ay umupo si Noah sa kanyang upuan at nagulat nang makita akong nakatago. "Clarice, ano ginagawa mo dyan?" Tanong niya, tila naguguluhan. Umayos ako ng posisyon, nahihiya at awkward sa sitwasyong to. May nakita akong tao na ayaw kong makita kaya nagtago ako. Sagot ko. Maingat na pinipigilan ng aking boses na huwag mag-alala. Ngunit mas nakakagulat nang marinig ko ang boses ng matandang lalaki sa labas ng opisina. "Apo, ang laki na ng ipinagbago ng opisina mo Tanong niya na nagbigay panghihina ng aking mga tuhod. Nang makilala ko ang boses niya, bigla akong napalunok. "Apo?" Nang bumangon ako mula sa ilalim ng lamesa, umalis ang takot at napalitan to ng gulat. "Wait, what?" Bulong ko sa sarili ko. Nakita ko si Noah na nakatingin sa matanda na may pagkalito sa kanyang mga mata. "Lolo, anong ginagawa mo rito?" Tanong niya, habang nagiging maasim ang kanyang ekspresyon. Sinasabi ko lang na ang ganda ng opisina mo, Apo. Mukhang matino ang mga tao mo rito," sabi ng matanda. Ngunit sa isip ko, lahat ay bumilis at naghalo-halo na. Nang marinig ang salitang Apo, parang may nag-crack na konti sa aking isipan. Lolo ni Noah ang lalaking ipinagkasundo sa akin ni Daddy? Hindi ako makapaniwala. Para bang lahat ng mga tanong ko sa sarili ko ay tila nakikita sa harap ko. "Noah, you mean this is your grandfather?" Tanong ko. Pakiramdam ko'y nabibingi sa pagkabigla. "Yes, Clarice, siya nga," sagot ni Noah. Naguguluhan din sa sitwasyon. At meron tayong kailangang pag-usapan. Naramdaman kong parang nag-uumapaw ang takot at gulo sa aking dibdib. "Bakit? Anong ibig sabihin nito?" Tanong ko. Pero sa loob-loob ko, tila nag-aalangan ako sa lahat ng impormasyon na pumapasok sa isip ko. "Makikipag-usap tayo sa kanya," sabi ni Noah. Tila nagdidesisyon. "Kailangan nating linawin ang mga bagay-bagay." Puno ako ng kaba at takot. Nahihirapan akong isipin kung papaano ko haharapin ang aking bagong sitwasyon. Kailangan ko bang ipaglaban ang sarili ko? O tanggapin ang sinasabi ng kapalaran ko? Nakaharap kami ni Noah sa opisina. At ang tensyon sa pagitan namin ay sobrang lalim. Ang galit at pagkabigo ko ay parang sumisiksik sa dibdib ko. Habang siya naman ay tila nahihirapan din. "Clarice, hindi ko alam na ang lolo kong ipapakasal sa'yo," sabi ni Noah. Ang boses niya ay puno ng sinseridad, pero parang hindi pa rin ako makapaniwala. "Paano mo nasabing wala kang alam? Pinaniwalaan kita noon, Noah. Akala ko kasama kita sa laban na ito," sagot ko habang pinipigilan ng mga luha. "Pero parang niloko mo ko Ang bait-bait mo pa. Pero hindi mo naman pala sinasabi ang totoo." "Tama na yan. Wala akong ginawang masama, Clarice. Kung alam ko lang hindi ko na sana hahayaan ang sitwasyong to," he shouted back. Ang boses niya ay puno ng panghihinayang. "Bakit pa kailangang mangyari to?" Tanong ko. Halos sumisigaw sa galit. "Bakit hindi mo ako pinabayaan na makaalis sa ganitong sitwasyon?" "Dahil sa mahal kita, Clarice," sagot niya. Pero ang mga salita ay tila hindi tumago sa akin. Sabi ko sa sarili ko na ayaw ko na sanang makinig. Parang pinabayaan niya ako sa isang sitwasyon na wala akong kontrol. Habang nag-uusap kami, bigla na lang nanlabo ang paningin ko. Parang may nagpanik sa dibdib ko. At kahit anong gawin ko, hindi ko na maayos ang sarili ko. "Clarice, Clarice!" Tawag ni Noah. Nag-aalala na ang tinig niya. "Anong nangyayari sa'yo?" Hindi ko na siya narinig. Ang mga tunog sa paligid ay nagsimulang mag-blur at unti-unti akong nawala ng malay.
Ang huling naisip ko, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Nang magising ako, bumungad sa akin ang puting kwarto. Maliwanag at maaliwalas. Tiyak na nasa ospital ako. Pero ang bawat detalye ng nangyari ay tila naguguluhan pa rin ako sa aking isipan. Habang pinagsasama-sama ko mga pangyayari, pumasok si Noah sa silid. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Kamusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo?" Tanong niya. Lumapit ito sa akin. Ang tono ng boses niya ay nagbigay sa akin ng konting ginhawa. Pero ang takot ay nananatili sa dibdib ko. "Noah, anong nangyari?" Tanong ko. Naguguluhan sa lahat ng nangyari. Ang mga tanong sa isip ko'y tila nag-aagawan para makalabas. "Nawalan ka ng malay," sagot niya. Ang boses niya may bahid ng pagkabahala. "Hinihintay ko pang result ng lab test na isinagawa sa'yo eh." Habang nag-iisip ako, sa wakas ay nakaramdam ako ng konting katahimikan sa kanyang mga salita. Pero biglang pumasok ang doktor at ang mukha nito ay puno ng seryosong ekspresyon. "Congratulations! You're 4 weeks pregnant." Sabay ang labas ng isang ngiti sa kanyang mukha. Para bang isang kidlat ang tumama sa akin. Pregnant? Ang balitang yun ay parang nagpasabog ng mga alon ng emosyon sa akin. Parang ang mundo ko ay biglang huminto sa pag-ikot. Agad akong napatingin kay Noah at kita ko sa kanyang mga mata ang gulat at pag-aalala. "What? Pregnant?" Halos hindi ko makuhang sabihin ng maayos. Naramdaman ko ang init na umakyat sa aking mukha. Naguguluhan sa ideya na ako'y nagdadala ng isang sanggol. At sa sitwasyong to, sa isang taong hindi ko alam kung ano bang kahulugan ng relasyon namin. "Clarice," sabi ni Noah na tila nag-iisip din. "Are you okay?" Paano ako makakabawi dito?" Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. Paano ko hahanapin ang sarili ko? Ang plano ko, kung nandito ako ngayon." Si Noah ay lumapit sa akin, hawak ang aking mga kamay. "Ikaw ang mahalaga sa akin at ang anak natin. Kakayanin natin to, Clarice. Huwag kang mag-alala," sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa mga salitang yon, ang isip ko'y naguguluhan pa rin. Paano ako makakapagdesisyon sa ganitong sitwasyon? Kailangan ko pa bang ipaglaban ang sarili ko? O tanggapin na lang ang bagong yugto ng buhay na ito? Kitang-kita ko kung gaano kasaya si Noah sa balita. Parang nag-uumapaw ang saya sa kanyang mga mata at sa bawat ngiti niya. Habang ako naman ay nakaupo lang sa kama. Tulala at naguguluhan pa rin. Ang mundo ko'y tila huminto sa pag-ikot habang iniisip ang mga maaaring mangyari. "Yes, I'm gonna be a father!" Sigaw ni Noah. Ang sigaw niyang yun ay punong-puno ng excitement. Ngumiti siya sa akin na tila walang pakialam sa lahat ng mga komplikasyon at takot na umaabot sa akin. Habang nakatingin ako sa kanya, pakiramdam ko'y tila nahahati ng puso ko. Masaya siya, pero ako, paano ko maipapahayag ang mga saloobin ko? Naramdaman ko ang takot na kumakabig sa aking dibdib. "Noah," sinimulan kong sabihin, ngunit nahirapan akong tapusin ang mga salita. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko eh. Ang lahat ng to, sobrang bigat. Bumuntong hininga siya't naupo sa tabi ko. Ang kamay niya'y marahang humawak sa aking balikat. "Clarice, okay lang na hindi mo alam lahat ng sagot ngayon. Natural lang yan. Pero isipin mong hindi ka nag-iisa sa sitwasyong to. Nandito ako para sa'yo." Tumitig ako sa kanya at sa likod ng kanyang ngiti, napansin ko ang determinasyon at pag-aalaga. Ngunit ang mga tanong sa isip ko'y tila naglalaro. Paano na ang mga plano ko? Paano kung hindi ako handa? "Isipin mo ang anak natin," sagot niya na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi.
Ito na ang pagkakataon natin na bumuo ng bagong pamilya at gagawin natin ang lahat para sa kanya. Ngunit nag-aalala pa rin ako. Noah, paano kung hindi ko kaya? Paano kung nagkamali ako? Hindi ko alam kung paano maging ina. Bumuntong hininga siyang muli. Ang kanyang mga matay puno ng sinseridad. Walang perfect na ina o ama, Clarice. Pero handa tayong matuto. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang importante, sama-sama tayo. Habang sinasabi niya mga salitang yon, unti-unti akong nakaramdam ng pag-asa. Parang unti-unting nawala ang takot na umuukit sa aking isipan. So, you really want to do this? You really want to be a father? Tumango siya. Ang mga matay nagliliyab sa saya. Of course, I want to be there for you and our child. I want to be the best father I can be. Napangiti ako sa kabila ng aking mga takot. Sa kabila ng lahat ng to, nandyan siya para suportahan ako. Okay, Noah, gagawin natin to. Basta't sama-sama tayong lalaban. Exactly. We're in this together. Sagot niya. Ang ngiti niya'y bumalik at ramdam ko na kahit gaano pa man kalabo ang hinaharap, may pag-asa pa rin. Clarice's point of view. Habang nasa bahay ako, naging maingat si Noah. Hindi muna siya pumapasok sa trabaho upang matiyak na safe kami ni baby. Sa tuwing lalabas siya'y palaging nagdadala ng mga grocery at mga gamit na kailangan ko. Tila alagang-alaga ako sa kanyang mga kamay. Para bang siyang tunay na protektor ko. At kahit anong takot na nagmumulto sa akin, nababawasan yun sa bawat ngiti at yakap niya. Ngunit isang araw, habang nagre-relax ako at nagbabasa ng libro sa sofa, may hindi inaasahang bisita. Ang pintuan ay nagbukas at bumungad ang matandang lalaki. It's Noah's grandfather. Ang matandang kausap ni Daddy noon. It's nice to see you again, Clarice. Sambit ng matanda. Ang ngiti niya'y puno ng mainit na alaala. Dito lang pala kita makikita. So I guess, nagkakilala na kayo ng apo ko. Kaya ba hindi ka na pumayag sa alok ko sa daddy mo? Napalunok ako. Diyos ko, anong ibig niyang sabihin? Umiling ako. Pilit na pinipigilan ng takot na sumiklab sa dibdib ko. Hindi ko po alam na apo niyo si Noah. Nalaman ko lang po noong bumisita po kayo sa opisina niya. Natawang matanda. Tila ba masaya sa kanyang natuklasan. Tignan mo nga naman ang pagkakataon ano. Baka naman ngayon ay matuloy nang naudlot na kasalan. Kinabahan ako sa kanyang sinabi. Ang mga alaala ng pinagdaanan ko at ng mga pangako ng mga magulang ko'y bumalik sa akin. No, ayoko po. Tugon ko. Si Noah, mahal ko na po ang apo niyo. Napatingin ng matanda sa akin. Ang mga mata niya'y puno ng pangunawa. I see. Well, mahalaga ang pagmamahal na yan, Clarice. Ngunit alalahanin mo, may mga tao pa ring nag-aasam ng maganda para sa'yo. Tama po kayo. Pero hindi ko po kayang ipagsakripisyong nararamdaman ko para kay Noah. Mahal ko po siya at hindi ko kayang isantabi ang mga bagay na importante sa akin. Sagot ko. Ang damdamin ay tila umaapaw sa mga salita. Gusto ko po ng tunay na pamilya at pagmamahalan, hindi isang kasunduan na ipinipilit. Umupo ang matanda sa tabi ko. Tila seryoso sa usapan. Naiintindihan ko ang saloobin mo, Clarice. Ngunit isipin mo rin ang mga responsibilidad na dala ng inyong sitwasyon. Nandito ako upang makinig. Tumango ako, ngunit ang mga pangarap at pangako ko'y tila naguguluhan. Sa lahat ng to, ang gusto ko lang ay makabawi sa aking sarili. At sa mga taong mahalaga sa akin, I hope you understand. Tumingin siya sa akin na may malalim na pangunawa. Pwes sana'y magtagumpay ka, Clarice.
Ang pagmamahal at pamilya hindi basta-basta. Pero sana, makilala mo rin ang halaga ng mga desisyon na iyong gagawin. Nagmuni-muni ako sa sinabi niya. Sa kabila ng lahat, ang puso ko'y naglalaban sa mga desisyon. Paano ko mapapanatiling pagmamahal kay Noah sa kabila ng mga pagsubok? Napangiti ang matanda at ang ngiti niya'y tila may dalawang liwanag sa kwarto. Madali naman kasing mahalin ng apo kong si Noah dahil napakabuti niyang tao. Ngayon ay hindi ko na kailangang ipagkasundo pa kayong dalawa. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Ang puso ko'y bumibilis sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ka naman sa akin ikakasal, Clarice. Kung hindi kay Noah, para sa apo ko. Sagot niya. Ang mga mata niya'y nagliliyab sa saya. Nanlaki ang mga mata ko at para bang may biglang umagos na kuryente sa aking katawan. Si Noah palang mapapangasawa ko? Sa loob-loob ko. Hindi ko maikukubli ang pagkagulat. Pero, paano po ang lahat ng to? Anong nangyari? Ano bang nangyari, Clarice? Tanong niya. At ang tinig niya'y puno ng aliw. Nandyan ang pagmamahalan niyo. Wala nang masihigit pa ron. Ang anak ng aking apo'y nasa sinapupunan mo. At wala akong dahilan para ipilit pa ang isang kasunduan na wala namang tunay na damdamin. Dahil sa kanyang mga salita, unti-unting bumangon ang pag-asa sa aking puso. Ngunit, paano kung hindi ito ang gusto ni Noah? Paano kung hindi siya handa? Ang takot at pag-aalalay bumabalot sa akin. Hindi mo ba alam? Masayang masaya siya sa balitang to. At sigurado akong magiging masaya siya kapag nalaman niyang nauunawaan mo na ang sitwasyon. Sagot ng matanda. Ang ngiti niya'y puno ng karunungan. Ngunit sa kabila ng mga salita niya, may alinlangan pa rin ako. Ngunit ang mga inaasahan ko, matagal na akong kinakausap ni Daddy tungkol dito. Baka may mas maganda pa sanang mangyari sa buhay ko. Clarice, sabi ng matanda. Ang tono niya'y mahinahon. Huwag mong kalilimutan na ang pagmamahal ay hindi laging madali. Kung magpapatuloy ka sa pag-aalinlangan, mawawala na mga pagkakataong maaaring pumasok sa buhay mo. Mahal ng apo ko ang anak niya at iyon ang dapat mong isipin. Sa mga salitang yon, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang aking isipan. I guess, maybe it's time for me to embrace this new reality. Sabi ko, ang puso ko'y unti-unting nagpapakumbaba. Tumango ang matanda. Tama iyan, Clarice. Mahalaga ang desisyon mo. Ang anak na darating ay magiging simbolo ng pagmamahalan ninyong dalawa. At nandito lang ako para sumuporta sa inyo. Habang iniisip ko ang mga sinabing to, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang mga pagkakataon. Salamat po, sir. Sa kabila ng mga takot at alalahanin, natutunan ko ring yakapin ang posibilidad na ito. Sabi ko, ang boses ko'y may bahid ng pag-asa. Mahalaga ang mga hakbang na gagawin mo mula rito. Ngayon, ano nang plano mo kay Noah? Tanong ng matanda na tila nag-aantay ng sagot. Napangiti ako sa tanong na yon. Gusto kong kausapin siya. Gusto kong ipaalam sa kanya ang lahat at alamin kung anong nararamdaman niya. Ayun, yun ang tamang hakbang. Ipakita mo sa kanya na handa ka na. At tandaan mo, nandito lang ako para sa inyo. Wika ng matanda habang tumatayo na. Sa mga salitang yon, nagkaroon ako ng tapang. Ito na ang Pag-uwi ni Noah, hindi ko na mapigilang sumalubong sa kanya. Agad ko siyang niyakap. Ang damdamin ko'y umaapaw. Ang saya na bumabalot sa aming dalawa ay tila nagbibigay diin sa mga pangarap at pag-asang nararamdaman ko. Noah! Sigaw ko habang hinahalikan ko siya sa pisngi. Kailangan kitang kausapin tungkol sa lolo mo. Nagtaka siya. Ang mata niya'y punong-puno pa ng tanong.
Anong nangyari? Sinabi na ng lolo mo na hindi pala talaga kami ang ikakasal. Sagot ko, ang boses ko'y puno ng pagkabahala at saya. Napahinto siya sa aking sinabi. Ha? Ikakasal? Bakit? Anong ibig sabihin nito? Ang kanyang mga matay nagliliwanag sa pagkagulat. Tumango ako. Ang ngiti ko'y tila kumikinang sa paligid. Sabi niya, hindi na daw siya kailangang makipagkasundo dahil mahal naman natin ang isa't isa. At ikaw ang magiging ama ng anak natin. Habang sinasabi ko ito, nakita ko ang pag-alo ng emosyon sa kanyang mukha. Bigla siyang napatawa. Ang saya'y lumabas sa kanyang mga mata. Talaga? Ito na ang pinakahihintay ko, Clarice. Ito ang pinakamagandang balita. Ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang saya nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Hawak niya ang aking tiyan. Ang pagkabigla ko ay nagpalutang ng mga damdamin sa aking puso. Noah, anong ginagawa mo? Tanong ko habang hinahawakan ko ang kanyang balikat. Clarice, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagnanasa at determinasyon. Gusto kong tanungin ka. Ikaw ang babae ng buhay ko. Pahihintulutan mo ba akong ipaglaban ang pagmamahalan natin? Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ko. Ang puso ko'y nag-uumapaw sa saya at pagkabigla. Oh my gosh, Noah! Halos maiyak ako sa damdamin. Ikaw talaga ang gusto ko. Oo, I will marry you. Nang marinig niya ito, bumangon siya at hinawakan ako ng mahigpit. Ang mga mata niya'y puno ng saya at pag-asa. I love you, Clarice. Ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon. Bumuhos sa mga luha sa aking mga mata sa sobrang saya at nakuha ko siyang yakapin ng mahigpit. I love you too, Noah. Hindi ko akalaing mangyayari to. Napaka-special ng moment na ito para sa atin. Habang niyayakap ko siya, tila ang mundo namin ngayon ay nag-uumapaw ng pagmamahal at pag-asa. Sa mga sandaling yon, nagpasya kung hindi lang ang aming anak ang magiging simbolo ng aming pagmamahalan, kung hindi pati na rin ang pangako ng bagong simula. Ang pag-aasawa at ang buhay na aming bubuuin bilang isang pamilya. Wakas.